Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang Noli Me Tangere. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 40 ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, pinamagatang Ang Liwanag at Dilim, ipinakikita ang mga pagbabago sa buhay ni Simon, ang dating Ibarra. Siya ay nagbabalik bilang isang makapangyarihan at misteryosong tao na may layuning maghasik ng revolusyon. Narito ang buod ng kabanatang ito. Nagsimula ang kabanata sa isang kasiyahan sa tahanan ni Kapitan Tiago. Dinaluhan ito ng mga kilalang personalidad at mga tagapagtanong mula sa mga institusyon. Hinandugan ni Simon ang pagtatanghal ng isang mahusay na awitin. Sa kanyang pagtugtog ng pianong gawa sa kahoy ng Nara, ibinahagi niya ang magandang musika na nauugnay sa pag-asa at pagbabago. Habang ito ay nagaganap, nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ni Padre Irene, Padre Sibila, at Padre Camora. Napag-usapan ang mga paksang nauukol sa pag-aari ng mga relihiyosong institusyon at ang kanilang mga kinikita mula rito. Nagbigay si Padre Sibila ng babala ukol sa posibleng pagkabunyag ng mga lihim ng mga prele, ngunit hindi ito pinansin ni Padre Camora na mas piniling pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aari ng mga anuman ayon sa kanyang kapakinabangan. Sa kabila ng pagdiriwang, may bahagi ng tahanan ni Kapitan Tiago na ginawang librarya ni Simon. Dito niya inilahad ang kanyang mga kaisipan at plano sa pamamagitan ng mga aklat na pampolitika at pangkasaysayan. Makikita rito ang kanyang galit at pag-aasam na mapabagsak ang mga mapang-api at mapanupil na sistema sa lipunan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mga pagbabagong naganap kay Simon. Siya ay nagbalik bilang isang tao na puno ng pagkadismaya sa sistema ng lipunan, handang maghasik ng karahasan para sa layuning mapabagsak ito. Ipinapakita rin sa kabanata ang pagtatalo ng mga prel ukol sa kanilang mga interes at pag-aari na nagpapakita ng kawalan nila ng tunay na pag-aalala sa kapakanan ng mga tao. Sa pangkalahatan, ang kabanata 40 ng Noli Me Tangere ay naglalayong ipakita ang pagkakaiba ng liwanag at dilim sa lipunan, hindi lamang sa literal na kahulugan nito kundi pati na rin sa mga abstraktong ideya ng pag-asa at pagbabago laban sa karahasan at katiwalian.